Though so far, sapat naman yung ating mga chambers para sa ating goldfish box. Pero kasi naiinggit talaga ako dito sa the red box. Gusto ko ganito ka crystal clear yung tubig ng ating goldfish box. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random content creator sticker natin. Try Tubi, try Tubi, try Tubi. Ano pang iniintay mo? Add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Clear naman ang ating goldfish box ngayon, pero pag nagmamature na kasi yung tubig, medyo nagbabrownish siya. Dahil nga gusto ko mag-propagate ng mga immersed plants, baka maglagay tayo ng mga added filtration system dito. So ang goal ko is makapag-propagate ng mga immersed plants, tapos madadagdagan pa yung filtration system natin. Hitting two birds with one stone. Dito muna sa area na to yung gagawin nating filtration system. So itong pipe na to ay i-connect ko dun sa area na yun. Naaalala nyo ba tong very iconic na filtration system natin na to? Ito pa yung ginamit ko dun sa 40-gallon tank dun sa ating goldfish tank dati. Gagamitin ko na ulit siya ngayon, and this time dito naman sa ating drip plant box. Dun ko siya ipopwesto sa side na yun. Ni-reseal ko na rin ng black sealant itong ating mga pipes para siguradong hindi magli-leak itong ating filtration system. We're gonna do the same setup as before, so maglalagay ako ng 3 pots dito. Lalagyan natin yan ng mga substrate, tapos gagamitin ko tong isang part ng aking trickle filter dati. Dito ko ipapasok yung pipe para hindi magbabara yung flow ng water. Now, nagawa ko na ang ating pipe system, so nakakonect na siya doon, tapos pupunta dito yung tubig, tapos elbow, papunta dito, papunta dito, papunta dito, tapos pupunta dito sa ating another filter box, papunta dito sa ating pond. Done ko na spray paint yung ating pipes dito, and pinasadahan ko na rin ng spray paint yung ating filter box para hindi naman siya off na off yung kulay. Medyo slightly grayish tone kasi to. Nakapwesto na ang ating filter box, maglalagay na tayo ngayon ng substrate dito. Yung mga ginagamit kong pangtanim ng mga halaman, unahin natin tong medyo coarse na substrate. Ito yung ilalagay ko dun sa may ilalim para maganda yung flow ng ating filter box. Ang lalagay naman natin is yung bottom part ng ating filter box. Hindi ko alam kung kulang pa to, baka dagdagan ko pa ng konti. So kakalat lang natin yun sa ilalim. Now na ready na ang ating bottom layer, binalik ko na yung mga flower pot dito, and maglalagay na tayo ng finer substrate. Yun yung gagamitin nating taniman ng ating mga immersed plants. Here on this side, meron akong mixture ng aqua soil, meron ding sand, may mga lava bits. Gagamitin natin to lahat. Ito yung magiging substrate ng ating mga plants. Lagyan na natin sila ng substrate na gagamitin natin. Ibubuhos lang natin dyan hanggat sa medyo malapit na tayo dun sa rim ng ating flower pot. Meron pa ako ditong extra beige sand. Siguro ito top off ko na lang to dito para medyo maayos-ayos naman tingnan. Well, eventually mabubulabog din naman to pag nagtanim-tanim tayo dito. Once done, the rest ng ating mga substrates ay i-fill lang natin dito sa mga gap ng ating flower pot hanggang sa mapuno ang ating filter box. Now it's finally done, it's time to water it down. So syempre, dito na rin tayo kukuha ng tubig sa ating drip plant box. Kumuha lang ako ng extra na trickle filter, and dito natin i-drop yung ating tubig para hindi naman agad-agad mabulabog yung ating mga substrate. Okay, so far so good. Naka-on na ang ating filter, ang ating pump, and ayan, gumagana na ang ating ginawang filter box dito. If you are going to look closely, nakakangkit dito. Parang may mga mini bukal. Meron ako dito mga parrot feather, and tinatanim ko lang siya dito sa side na to. Actually, dapat i-dispatch ako na tong parrot feather na to kasi hindi ko naman siya ganun ka 100% bet na bet. Dahil ang want ko itanim all over this filter box is puro red ruben kasi gandang-ganda ako dun sa kulay niya kapag naka-immerse siya. Dito na yung mga small red ruben ko, and itatanim ko na sila dito sa ating filter box. Now we are done planting ang ating red ruben, ang ating parrot feather, tapos naglagay din ako ng mga red ruben dun. Dito sa area na to hindi ko lalagyan kasi naglagay ako ng medyo rocks dyan bago ko tapalan ng mga fine sand. So I'll keep that area open, yung parang may pabukal very light dun. Tapos dun sa surrounding area, once tumubo ang ating red ruben, magtatanim din ako dyan, and dito rin sa surrounding area na to. Yun lang muna for now. This is how the plant box looks like after natin i-install ang ating bagong filtration system dito. So far so good. The only concern that I have kanina is yung mga splashes that the pipes would make kapag nag-release na ito ng water. Then again, everything turned out good, and hintay na lang natin tumubo ang ating mga immersed plants. Thank you so much for watching. See you guys on the next one.